Ika-31 kabanata, ang sermon. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Erehe, mga taong itinuturing na nasa labas ng kanilang relihiyon. Bandido, taong masama o magaspang ang ugali. Huwad, hindi tunay. Ikampay, iwas-iwas. Intelektual, matalino. Nagyuyukayok, nalugmok, nangunyapit, kumapit, uminog, umikot. Pinatunayan ni Padre Damaso na kaya niyang magsermon sa parehong wikang Kastila at Tagalog. Ang pambungad niyang sermon ay hango sa 2 aklat, 9 na kabanata, salaysay 20. Mga salitang winika ng Diyos sa pamamagitan ni Esdras. Ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang sila'y turuan. Hindi mo inalis sa kanilang bibig ang iyong tinig, at binigyan mo sila ng tubig upang mapawi ang kanilang pagkauhaw. Humanga si Padre Sibila sa husay ng pagbigkas ni Padre Damaso, samantalang si Padre Martin ay napalunok ng laway sapagkat alam niyang higit na mahusay ang pambungad na iyon kaysa sa kanyang sariling sermon. Nagpugay ang praile sa mga nagsimba, saka lumingon sa likuran at itinuro ang malaking pinto. Inakala ng sakristan na iyon ay isang utos upang isara ang lahat ng mga pinto. Samantala, nag-alinlangan ang alperes. Iniisip kung tatayo siya at aalis, ngunit hindi niya nagawa dahil nagsimula ng magsalita ang predikador. Ipinahayag ni Padre Damaso na binitawan niya ang mga salita ng Diyos upang magdulot ng kabutihan, tulad ng isang binhing tumutubo at lumalago sa lupain ng banal na si Franciscano. Hinimok niya ang mga makasalanang tularan ang mapagwaging si Gideon, ang matapang na si David, ang matagumpay na si Roldan ng Kristyanismo, at ang Guardia Sibil ng Langit. Napakunot noo ang alperes sa mga sinabi ni Padre Damaso, kaya't sa malakas na tinig, direkta siyang hinarap ng praile at sinabi, "Opo, Ginoong Alperes, higit silang matapang at makapangyarihan bagamat ang tanging sandata lamang nila ay isang kahoy na krus." Dagdag pa niya, napagwawagi nila ang mga laban sa mga tulisan ng kadiliman at sa lahat ng kampo ni Lucifer. Ang mga himalang ito ay maihahalin tulad sa pagkalikha kay Diego de Alcala. Ipinahayag ni Padre Damaso ang bahaging ito ng sermon sa wikang Kastila, kaya't hindi ito naintindihan ng karamihan sa mga Indio. Ang tanging malinaw sa kanila ay ang mga salitang Guardia Sibil, Tulisan, San Diego, at San Francisco. Napansin nilang umasim ang mukha ng alperes, kaya inakala nilang pinagalitan siya ni Padre Damaso dahil sa kanyang pagkabigong hulihin ang mga tulisan. Nang banggitin naman ni Padre Damaso ang tungkol sa patente na nagpapahiwatig ng pagpapabaya ng mga tao sa kasalanan, isang lalaki ang namutla, biglang tumayo at nagtayo sa kumpisalan. Kilala siya bilang nagbebenta ng alak at madalas usigin ng mga karabinero dahil sa hinihingian siya ng patente.